Pangalan ko ay si Elena. Ngayong taon, 65 anyos na ako at nakatira ako sa lungsod. Nagring ang cellphone ko ng 3:47 ng hapon sa isang ordinaryong Martes. Tiningnan ko ang screen at nakita ko ang pangalang hindi ko nakita sa loob ng 8 buwan. Si tatay ko iyon. Maikli lang ang mensahe. May family meeting mamaya gabi. May mahalagang balita tungkol sa expansion. Huwag kang magtatagal. Tinitigan ko lang ang mga salita. Sa loob ng 8 buwan, tahimik na parang libing ang cellphone ko. Walang happy birthday call, walang check-in message, walang imbitasyon sa mga okasyon mula sa pamilya. Parang wala ako sa mundo nila. Pero kaninang umaga, nagbago ang lahat. 8:00 ng umaga, inilabas ng Forbes ang bagong issue. Nandun ang larawan ko sa business section. Katabi ng picture ay ang headline tungkol sa tech company ko at isang eksaktong numero, 5.2 milyong piso, katumbas ng humigit kumulang $92 milyong noon. Hindi iyon nagkataon lang. Hindi sila biglang naalala ako. Hindi bigla nilang naalala na may anak na babae silang si Elena. Nakita nila ang artikulo. Nakita nila ang pera. Dati, umiiyak ako kapag pinapansin nila ako. Dati, nanghihingi ako ng konting pansin mula sa kanila. Pero habang tinitingnan ko ang mensaheng iyon, wala na akong lungkot. Malamig na lang ang nararamdaman ko. Akala nila, inaanyayahan nila ang tahimik at desperate na anak na babae nila sa hapunan. Mali sila. Inaanyayahan nila ang isang bank account. At hindi nila alam na malapit nang magsara ang bank account na yon. Pero bago ko ikwento kung paano nagbago ang lahat, like at subscribe muna kayo ha. Mag-iwan ng comment. Saan kayo nanonood? Ako nga pala si Elena. 65 anyos na ako. Para maintindihan ninyo kung bakit malamig ang pakiramdam ko nang mabasa ko ang mensahe ni tatay, kailangan ninyong maintindihan ang gabi ng ulan. Kailangan ninyong maintindihan ang gabing akala ko, sa wakas, naging matagumpay na ako. 2 taon na ang nakalipas iyon. Gabi iyon nang i-anunsyo ko ang Series B funding round ko. Sa mundo ng startup, malaking milestone iyon. Ibig sabihin, seryosong naniniwala na sayo ang mga investor. Ibig sabihin, hindi ka na dreamer. Tunay ka ng player. Nakapagtaas ako ng 12 milyong piso, katumbas ng humigit kumulang $20 milyong noon na funding. Pinakamahirap na ginawa ko yon. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw sa loob ng maraming buwan. Kumain ako ng murang instant noodles at natulog sa sahig. Nagpresent ako sa harap ng 12 ng lalaki na tumitingin sa akin na parang bata akong naligaw sa library. Pero nagawa ko. Nanalo ako. Gusto kong ipagdiwang. Pero ayaw kong magparty kasama ang mga estranghero. Gusto ko kasama ang mga dapat magmamahal sa akin. Nagpa-reserve ako ng private room sa Le Jardin, pinakamahal na restaurant sa lungsod. Ganoon ang klaseng lugar na gusto ni tatay at nanay. May puting tablecloth, crystal glassware at mga waiter na nakatuksedo. Nag-order ako ng pinakamagandang alak. Nag-order ako ng seafood tower na paborito ni nanay. Nag-order ako ng steak na lagi binabanggit ni tatay. Nakaupo ako doon ng 7:00 ng gabi. Nakabago akong damit. Kulay asol ito. Naalala ko ang kulay dahil 1 oras akong pumili niyon. Gusto kong magmukhang matagumpay. Gusto kong tingnan nila ako at sabihin, "Galing mo, Elena. Ipinagmamalaki ka namin." 7:15 ng gabi, walang tao sa kwarto. Tiningnan ko ang cellphone. Walang mensahe. Sinabi ko sa waiter, "Medyo natagalan lang siguro sila. Traffic kasi." Tumango siya. Mabait siya. Naglagay siya ng tubig sa baso ko. 7:45, nag-text ako kay nanay. "Hello ma, okay lang po ba kayo? Nasa restaurant po ako." Hindi agad sumagot. Tiningnan ko ang bakanting kwarto. 6 na upuan. Isa para sa akin, isa kay nanay, isa kay tatay, isa kay Kuya Jason, isa kay kapatid kong si Tyler, at isa kay Tito Jeffrey na laging sumasama kapag libre ang pagkain. 5 bakanting upuan, parang ngipin sa isang ngumingisi na bibig na nanunuya sa akin. 8:00, nagring ang cellphone ko. Galing kay Kuya Jason ang mensahe. "Hindi makakapunta sis, may lakad sa mga bata. Cheers na lang para sa akin ha." Alam kong wala siyang mga anak ng gabing iyon.
Weekend ng ex-wife niya. Nagsisinungaling siya pero hindi ko sinabi. Sumagot lang ako, sige, next time na lang. Pagkalipas ng 10 minuto, sumagot na rin si nanay. Ay naku anak, grabe ang migraine ko. Hindi ako makagalaw. Sorry na talaga ha, picturean mo na lang yung pagkain. Tinitigan ko ang screen. Parang sumikip ang dibdib ko. Binuksan ko ang Instagram. Ayaw ko sanang gawin, pero ginawa ko. Pumunta ako sa story ng pinsan ko. May video na na-post 5 minuto lang ang nakalipas. May malakas na tugtog. At sa likod, si nanay. May hawak na martini glass. Tumatawa siya. Walang itsura ng migraine. Mukha siyang okay na okay. Nasa launch party ng kapatid kong si Tyler, ang favorite child. Bigla na lang niyang naisip noong nakaraang linggo na magiging lifestyle influencer siya. Walang trabaho, walang plano, pero may party. At pinili ni tatay at nanay ang party niya kaysa sa 12 milyong pisong achievement ko. Si tatay, hindi man lang nag-text. Hindi lang talaga siya dumating. Nakaupo ako sa maganda at mamahaling kwartong iyon ng 1 oras pa. Bumalik ang waiter. Mukhang hindi na komportable. Gusto niyo na po bang mag-order, ma'am? Tanong niya ng mahina. Tiningnan ko ang 5 bakanting upuan. Tiningnan ko ang natutunaw na seafood tower. Hindi na, sabi ko. Mahina ang boses ko. Bill na lang po, salamat. Binayaran ko. 20,000 piso, katumbas ng humigit kumulang $400 noon, para sa pagkaing walang kumain. Lumabas ako sa ulan. Tumayo ako sa sidewalk at hinayaan ang tubig na basiin ang buhok ko. Hinayaan kong masira ang asul na damit. Umiiyak ako, pero walang tunog. Hinalo ko lang ang mga luha sa ulan para walang makapansin ng pagkakaiba. Hindi iyon ang unang beses. Iyon lang ang beses na tuluyang nabali ako. May pattern na sa buong buhay ko. Nasa bawat kaarawan at bawat school event. Nung 10 anyos ako, nanalo ako sa State Science Fair. Gumawa ako ng working model ng water filtration system. Sobrang proud ako. Sa Sabado, ang awarding. Hindi kami makaka-attend, Elena, sabi ni tatay. Hindi man lang tumingin mula sa dyaryo. May laro si Tyler. Pero laro si Tyler every weekend, sabi ko. Finals na to ng state. Huwag kang makasarili, sigaw ni nanay. Kailangan ng suporta ng kapatid mo. Siya ang team captain. Pumunta sila sa laro. Natalo ang team ni Tyler. Umiiyak si Tyler. Binilhan nila siya ng ice cream para gumaan ang loob. Ako, nakatayo mag-isa sa stage para kunin ang medalya ko. Hinanap ng principal ang mga magulang ko sa crowd. Nakita ko siyang tumingin. Nakita ko ang awa sa mata niya nang mapansin niyang wala sila para sa akin. Ngumiti ako, pero sumakit ang mukha ko. Inilagay ko ang medalya sa bulsa. Hindi ko ipinakita sa kanila. Hindi rin nila tinanong. Noong graduation ko sa college, umuwi sila ng maaga dahil naiinip daw si Tito Jeffrey. Dapat maghanap ka na lang ng mabuting asawa? Hindi ko pwedeng itapon ang pera sa hobby. 2 linggo pagkatapos, binilhan niya si Kuya Jason ng bagong pickup truck na 2 milyong piso, katumbas ng humigit kumulang $40,000 noon. 1 buwan pagkatapos, nabangga ito ni Jason. Tumawa lang si tatay at sinabing, kasi lalaki, hindi nila ako kinamumuhian. Mas madali sana kung kinamumuhian nila ako. Kung kinamumuhian nila ako, ibig sabihin importante ako hanggang sa magdulot ng emosyon. Hindi. Wala lang talaga silang pakialam. Ako ay kasangkapan, background noise, safe. Si Elena na hindi nagdudulot ng gulo. Si Elena na hindi nanghihingi ng kahit ano. Pinaparusahan nila ako sa independence ko dahil hindi ko kailangan ng tulong nila. Hindi nila binibigyan ng pagmamahal dahil si Tyler at Jason ang mga sakuna na kailangang iligtas palagi. Sila ang nakakakuha ng lahat ng atensyon. Kaya nang makita ko ang mensaheng iyon ngayon, 8 buwan pagkatapos magsimula ang katahimikan, wala akong nararamdamang pag-asa. Naalala ko ang ulan. Naalala ko ang mga bakanting upuan sa Le Jardin. Naalala ko ang science fair. Naalala ko ang bayad sa truck. Napagtanto ko na hindi dahil na-miss nila ang anak nila kaya tumawag sila. Tinawag nila ako dahil ang hobby na pinagtatawanan nila noon ay nagkakahalaga na ngayon ng 5.2 milyong piso. Tinawag nila ako dahil gutom sila at akala nila ako ang hapunan.
Tumayo ako sa harap ng salamin sa apartment ko. Kailangan kong pumili ng isusuot. Puno na ngayon ng damit ang closet ko. May custom-made suits ako, may silk blouses, may sapatos na mas mahal pa sa unang kotse ko. Pwede akong magbihis na parang CEO na ako talaga. Pwede akong pumasok doon na kumikinang sa diamante at ipakita sa kanila kung gaano na ako kayaman. Kinuha ko ang pulang designer dress. Parang tubig sa kamayang tela. Nagpapakita ito ng kapangyarihan. Tapos tumigil ako. Hindi. Kung papasok ako na mukhang pera, magiging alerto sila. Makikita nila ang pating. Kailangan kong makita nila ang daga. Kailangan nilang isipin na walang nagbago. Kailangan nilang maramdaman na mas mataas sila. Dahil kapag pakiramdam ng tao na mas mataas sila, nagiging kampante sila. Nagsasalita sila ng mga bagay na hindi dapat. Ipinapakita nila ang tunay na mukha. Inilagay ko ulit ang pulang damit. Kinuha ko ang simpleng itim na slacks at simpleng gray na sweater. Malinis pero luma na. May maluwag na sinulid sa manggas. Nagsuot ako ng flat shoes, hindi heels. Ginawa kong messy bun ang buhok ko. Walang makeup. Tiningnan ko ang salamin. Mukha akong pagod. Mukha akong si Elena na naaalala nila. Si Elena na nahihirapan, si Elena na boring. Perfecto. Bulong ko sa reflection ko. Bumaba ako sa parking. Ang bagong kotse ko, isang itim na makintab na electric sports car, nakapark sa slot ko. Mabilis, tahimik at maganda. Katabi nito ang lumang kotse ko, 2016 sedan. Kupas na ang pintura sa hood. May dent sa bumper mula sa kart na bumangga 3 taon na ang nakalipas. Pinanatili ko ito para sa mga errands, pagdadala ng boxes o sa mga araw na ayaw kong mapansin. Kinuha ko ang susi ng sedan. Ubo-ubo ang makina ng start ko. Maingay ang aircon, amoy lumang kape at alikabok ang loob. Amoy iyon ng nakaraan ko. Nagmaneho ako palabas ng lungsod. 40 minuto ang biyahe papuntang Oak Haven Country Club. Habang nagmamaneho, nararamdaman ko ang dating kaba na sinusubukang bumalik. Pisikal na bagay iyon. Sumikip ang tiyan ko. Mahigpit ang kapit ko sa manibela. Nagsimulang mag-play sa utak ko ang mga lumang tape. Ang sensitive mo, Elena. Bakit hindi ka mas masayahin katulad ni Tyler? Siniseryoso mo lagi, sinisira mo ang mood. Huminga ako ng malalim, tumutok ako sa kalsada. Hindi na ako ang dating ako. Sinabi ko sa sarili ko, ako ang CEO ng malaking tech company. Pinamamahalaan ko ang 200 empleyado. Ako ang gumagawa ng desisyon na gumagalaw ng milyon-milyong piso. Pinaputok ko na ang mas nakakatakot pa sa tatay ko. Nakipagnegosasyon ako sa mas matalino pa kay nanay. Hindi nila alam kung sino ako ngayon. Kilala lang nila ang memorya nila tungkol sa akin. Dumating ako sa gate ng country club. Tiningnan ng guard ang dented kong kotse na may pag-aalinlangan. Sumandal siya sa counter. Delivery sa likod po, sabi niya ng bastos. Binaba ko ang bintana. Hindi ako ngumiti. Dito po ako para sa dinner kasama ang pamilyang Reyes, sabi ko ng simple. Elena Reyes po ang pangalan ko. Tiningnan niya ang listahan. Kumunot ang noo niya. Tiningnan ulit ang kotse ko, saka bumalik sa listahan. Sige po, pasok na po kayo. Kumaway siya na parang naiinip na. Wala siyang respeto sa akin. Mabuti iyon. Bahagi iyon ng plano. Nagmaneho ako sa mahabang curved road. Perpekto ang landscape. Pare-pareho ang taas ng gupit ng damo. Bilog na bilog ang pagkakaayos ng mga bulaklak. Lahat puro palabas, peke lahat, katulad ng pamilya ko. Ipinark ko ang sedan sa unang row. Katabi ko ang Range Rover ni tatay. Makintab at plestiasye. Sa kabilang side naman ang Porsche ni Kuya Jason. Alam kong hindi kaya ni Kuya Jason ang monthly payment ng Porsche na yon. Si tatay siguro ang nagbabayad. Ang maruming, dented na sedan ko ay parang mancha sa gitna ng mga luxury car nila. Pinatay ko ang makina. Tumahimik ako sandali. Dito ang kuweba ng leon. Bumalik ako sa lugar kung saan pinakanasaktan ako. Tiningnan ko ang cellphone ko sa huling pagkakataon. May mensahe galing kay Alina, ang CFO ko. Ready na po ang documents. Naka-standby po ako. Sabihin niyo lang. Sinagot ko. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Inilagay ko ang cellphone sa bag. Tiningnan ko ang mukha ko sa rearview mirror. Tiniyak kong neutral ang expression ko. Walang galit. Walang excitement, parang puting papel lang. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Amoy bagong gupit na damo at mamahaling pabango ang hangin sa labas.
Naglakad ako pataas sa stone steps, patungo sa mabibigat na kahoy na pinto ng club. Mabagal at regular ang tibok ng puso ko. Thump, thump, thump. Hindi ako papasok para mamanhik ng pagmamahal. Hindi rin para magmayabang. Papasok ako para tapusin ang isang deal. Itinulak ko ang pinto. Pumasok ako sa private dining room. Tinatawag itong gold room. Madilim na kahoy ang dingding at may chandelier na parang nagyelo na pagsabog ng salamin. Sa gitna, round table na nakaset para sa 6. Ngayon, walang bakanteng upuan. Nandun na silang lahat. Si tatay nakaupo sa head ng table. Naka-navy blue suit siya, yung suot niya kapag gusto niyang takutin ang iba. Si nanay sa tabi niya, naka-sparkling dress sa ilalim ng ilaw. Si Kuya Jason at Tyler sa kabilang side. Nandun din si Tito Jeffrey, umiinom ng scotch. Pagkababa ko pa lang ng paa sa carpet, nagsimula na ang show. Andito na siya! Sumigaw si nanay. Matinis at dramatic ang boses. Tumayo siya ng mabilis na nag-scratch ang upuan sa sahig. Dumaluhong siya sa akin. Bago pa ako makapagsalita ng hello, niyakap na niya ako ng mahigpit. Amoy mamahaling pabango at hairspray. Sobrang higpit ng yakap, halos hindi makahinga. Yakap iyon para sa audience, hindi para sa anak. Pinilit niya akong yakapin ng 3 segundo ng sobra. Miss na miss ka na namin, Inday, sabi niya. Lumayo para tingnan ako. Ginamit niya ang palayaw na Inday. Hindi na niya ako tinawag noon mula noong 6 anyos ako. Karaniwan, Elena lang o Hoy. Hello po, ma, sabi ko. Kalmado ang boses. Hindi ko siya niyakap pabalik. Nakabitin lang ang mga kamay ko. Hindi niya napansin o wala siyang pakialam. Inakay niya ako papunta sa table na parang trophy horse na ipinagmamalaki niya. Tingnan niyo kung sino ang naglaan ng oras para sa atin. Tumayo si tatay at nag-abot ng kamay. Malaki ang katawan ni tatay. Gusto niyang pisilin ang kamay mo hanggang sumakit para ipakita na siya ang alpha. Hinawakan ko ang kamay niya. Sobrang higpit ng kapit niya. Binigyan ko rin siya ng katapat na higpit. Nagulat siya ng isang sandali, nanlaki ang mata, pero itinago niya iyon sa malakas na tawa. Upuan, upuan, sabi niya. Nag-order na kami ng champagne, Dom Perignon, kung ano ang pinakamabuti para sa gabi na ito. Umupo ako sa pagitan ni na Kuya Jason at Tito Jeffrey. Tiningnan ako ni Kuya Jason. May eye bags siya. Mamahalin ang suit niya pero nakabaligtad ang tie. Kumusta bunso? Sabi niya. May ngisi. Maganda yung sweater. Sa Divisoria ba yan? Jason? Saway ni nanay pero nakangiti siya. Huwag mong asarin ang kapatid mo. Matipid lang siya. Ganyan naman ang mga mayaman, di ba, Elena? Ganun na nga po, sabi ko. Binuksan ko ang napkin at inilagay sa kandungan. Dumating ang waiter na may champagne. Binuksan niya ang bote ng mahina. Naglagay siya ng gintong likido sa tall glasses. Itinaas ni tatay ang baso niya. Para sa pamilya, sabi niya, at sa tagumpay. Para sa pamilya, sabay-sabay nila. Itinaas ko rin ang baso ko pero hindi ako uminom. Tinitigan ko sila. Matakaw silang uminom. So, sabi ni Tyler, nakatingin siya sa cellphone niya, nag-scroll sa TikTok. Hindi man lang ako tiningnan. Nakita ko yung article, 5.2 milyong piso. Grabe, valuation yon ha? Tyler, sabi ko ng mahina, hindi po yon cash sa bank. Ibig sabihin, naniniwala ang mga investor na ganyan ang value ng company. Pero kahit papaano, sabi ni tatay, kumakaway. Impresibo, sino ba ang mag-aakala? Si maliit at tahimik na Elena natin, may sariling tech empire na. Logistics platform po, Tay? Sabi ko, hindi lang tech empire. Ino-optimize namin ang supply chain para sa global shipping. Oo nga, sabi niya, halatang hindi nakikinig. Mga computer things, matalino talaga. Alam ko namang kaya mo yan. Tumikim si Tito Jeffrey. Sabi ko na sa'yo, Bob, matigas ang ulo pero matiyaga. May dugong Reyes. Halos matawa ako ng malakas. Si Tito Jeffrey hindi pa nagtatrabaho ng totoong trabaho sa loob ng 20 taon. Buhay siya sa trust fund na ginawa ni Lolo. Walang dugong matiyaga sa pamilya Reyes na sinasabi niya. Si tatay, minana lang ang negosyo. Si Kuya Jason, binigyan ng trabaho na hindi naman niya kaya. Si Tyler, walang trabaho. Ako lang ang nagtayo ng lahat mula sa wala.
Pero ngayong gabi, isinusulat ulit nila ang kasaysayan. Bigla na lang naging katangian ng pamilya Reyes ang tagumpay ko. Sobrang proud kami, sabi ni nanay. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng table. Malamig ang kamay niya. Sinabi ko sa mga babae sa club kanina, si Elena ko sa Forbes, nagseselos sila. Iyon na yon, yun ang currency. Wala siyang pakialam sa hirap ng pinagdaanan ko. Pakialam niya kung ano ang maipagmamalaki niya sa mga kaibigan. Ako ay accessory lang sa sosyal na buhay niya, katulad ng bagong handbag. Kaya naman sumandal si Kuya Jason. Ano ang feeling maging mayaman? Wala naman pong pagbabago, pagsisinungaling ko. Ay nako, natatawa si Kuya Jason. Siguradong may binili ka na? Bangka, beach house sa Batangas. Wala po, sabi ko. Karamihan ng capital, reinvest ko pabalik sa company. Magha-hire po kami ng 50 bagong engineers next month. Tahimik sandali ang buong table. Mukha silang disappointed. Gusto nilang marinig ang tungkol sa yacht at Ferrari. Gusto nilang marinig ang paggastos dahil iyon ang naiintindihan nila. Hindi nila naiintindihan ang pagbuo. Sige, ubo ni tatay. Responsible naman, medyo boring, pero responsible. Dumating ang appetizers, shrimp cocktail, oysters, tartar, puro mamahalin. Kain na, sabi ni tatay. Ako ang may dala. Malakas niyang sinabi para marinig ng waiter. Ako ang may dala. Parang malaking gesture ang pagbayad ng hapunan. Habang kumakain kami, sila ang pinag-uusapan nila. Si Tyler tungkol sa brand niya. May 50,000 followers na raw siya. Nagrereklamo siya na shadow ban daw siya ng algorithm. Dapat ipa-advertise mo sa akin ang app mo, sabi ni Tyler habang ngumunguya ng nakabuka ang bibig. Pwede kitang tulungan na magka-downloads. Pwedeng family promo. Hindi po para sa commercial freight shipping ang app ko, kuya, sabi ko. Hindi siguro interesado ang followers na na magpadala ng 20 toneladang bakal sa karagatang Pasipiko. Inirapan ako ni Tyler. Ang literal mo talaga, Inday. Tungkol sa feelings yon. Si Kuya Jason naman tungkol sa stress sa opisina. Trabaho niya sa family rest house business ni tatay. Mga unyon bangungot, reklamo niya. Lahat gusto ng overtime, hindi na makapag-profit. Alam kong madalas umalis si Kuya Jason ng opisina ng 2:00 ng hapon para mag-golf. Si nanay naman tungkol sa renovation ng bahay sa Tagaytay. Naiinis siya dahil mali ang shade ng Italian marble na in-order niya. Eggshell white daw, Elena, sabi niya. Malapad ang mata na parang trahedya. Pero special request ko ivory. Nakakalungkot naman po yun, sabi ko. Pinapanatili kong walang emosyon ang mukha ko. Grabe talaga, buntong hininga niya. Wala nang may pride sa trabaho ngayon. Hiniwa ko ang steak ko. Perfectly cooked, pero parang karton ng lasa. Tinatrato nila ako na parang dating kaibigan. Tumatawa sila, isinasali ako sa mga biro, nilalagyan ng alak ang baso ko. Kung may makakita sa table namin mula sa malayo, isang masayang mayamang pamilya, ang makikita nila na nag-e-enjoy ng hapunan sa Martes. Pero nakikita ko ang mga bitak. Nakikita ko kung paano tumitingin si tatay sa relo kada 5 minuto. Nakikita ko kung paano nawawala agad ang ngiti ni nanay kapag akala niya walang nakatingin. Nakikita ko kung paano patuloy na tumitibok ang paa ni Kuya Jason sa ilalim ng mesa dahil sa kaba. Nag-aalala sila. Nagmamadali silang tapusin ang small talk. Nagpapanggap silang mabait pero halata ang pagsisikap. Parang nakikita mo ang mga artista na nahihirapan tandaan ang linya. Naglalambing sila sa akin. Pinapakalambot nila ang target. Nagdesisyon akong tulungan sila. Gusto kong makita ang presentation. Gusto kong makita kung gaano talaga nila ako kamahalaga. Inilagay ko ang tinidor. Pinunasan ko ang bibig gamit ang napkin. So, sabi ko, diretso ang tingin kay tatay. Ang mensahe niya, may mahalagang balita tungkol sa expansion. Nagbago agad ang hangin sa kwarto. Tumigil ang tawa, tumigil ang pagnguya. Nag-ayos ng tie si tatay, tumuwid ng husto. Nagpalitan sila ng mabilis na tingin ni nanay. Rehearsed look iyon. Oras na ng show. Tama, sabi ni tatay. Bumaba ang boses niya ng 1 octave. Seryoso na, negosyanteng tono.
Buti na alala mo yon, Elena. Tinawag niya ang waiter para alisin ang mga plato. May magandang oportunidad tayo, simula niya. Isang bagay na magpapabago sa landas ng pamilya natin magpakailanman. Sumandal ako sa upuan. Nagkrus ang braso ko. Nakikinig po ako, sabi ko. Inalis ng waiter ang huling plato at sinara ang mabigat na pinto. Iniwan kaming mag-isa sa katahimikan ng gold room. Dumukot si tatay sa ilalim ng upuan at hinila ang itim na leather briefcase. Inilagay niya ito sa mesa nang may mabigat na tunog. Binuksan niya ang lock, click, click, at kinuha ang makapal na glossy folder. Itinulak niya ito sa ibabaw ng puting tablecloth patungo sa akin. Sa cover, rendering ng futuristic na building, parang glass at cedar wood palace. May palm trees na edited sa paligid. Sa ibaba, gold letters, Reyes Resort and Spa, a new era. Buksan mo, utos niya. Binuksan ko. Sa loob, architectural drawings, pie charts at paragraphs na puno ng buzzwords tulad ng luxury, exclusive at transformative. Alam mo naman, ang chain ng rest houses ang backbone ng pamilya natin sa loob ng 40 taon, sabi ni tatay. Nagkadikit ang mga daliri sa mesa. Si Lolo ang nagtayo ng una. Ako ang nagtayo ng susunod na 5, pero nagbabago na ang market, Elena. Hindi na raw gusto ng tao ang rest house. Gusto nila ng experience. Itinuturo niya ang drawing ng Glass Palace. Ito ang future, sabi niya. Kukunin natin ang flagship property natin sa highway, ang dating Reyes Inn, at gigibain. Magtatayo tayo ng 5-star wellness resort, spa, organic dining, yoga pavilion, 20,000 piso per night. Magiging maganda, dagdag ni nanay. Kumikinang ang mata niya. Magkakaroon tayo ng meditation garden. Ako pa ang magde-design. Siguradong panalo, sabi ni Kuya Jason. Nag-research na kami sa market. Perfect demographics. Tiningnan ko ang papeles. Hindi ko tiningnan ang magagandang larawan. Tiningnan ko ang mga numero sa gilid. Malaking project po ito, sabi ko ng kalmado. 850,000 piso pa lang ang construction cost. 1 milyon, pagwawasto ni tatay, para maging tama. At may financing na po ba kayo? Tanong ko. Ubo ulit si tatay, tumikim ng tubig. Dito na ang punto. May lead investors na tayo, sabi niya ng maayos. Approve na ang construction loan sa bank, pero alam mo naman ang mga bangko. Mabagal, bureaucratic. Gusto nilang makakita ng ilang cash cushion bago nila i-release ang malalaking hulog, tulay kumbaga. Tumigil siya. Tiningnan niya ako ng tingin na akala niya ay mapagmahal na ama. Para sa akin, parang lobo na pumipili kung saang bahagi ng tupa kagatin muna. Na-realize natin, tuloy niya, na hindi dapat natin ibigay sa estranghero ang ganitong opportunity. Dapat sa pamilya lang. Gusto naming bigyan ka ng pagkakataong maging bahagi nito. Bahagi? Tanong ko. Kailangan natin ng bridge loan, diretso na sabi ni Kuya Jason, para mabayaran ang old loans at mag-start. Magkano po? Tanong ko. Diretso ang tingin sa mata ni tatay. 750,000 piso. 750,000 piso. Patay na patay ang katahimikan sa kwarto. Lahat sila nakatitig sa akin. Kinikilig ni nanay ang singsing niya. Inilagay na rin ni Tyler ang cellphone. 750,000 piso. Ulit ko ng dahan-dahan. Loan lang yan. Mabilis na sabi ni tatay. May interest, babayaran natin sa loob ng, sabihin nating 2 taon, 6% interest. Mas maganda pa sa savings account mo. Investment yan sa legacy mo, Inday. Malambing na sabi ni nanay. Ang resort na to, ipapamana natin sa mga apo. Ayaw mo bang maging parte ng pagbuo niyon? At saka, bulong ni Tito Jeffrey, tama lang yan. Nung nagsimula ka, sinusuportahan ka ng pamilya. Ngayon na successful ka na, oras na para bumawi ka. Naramdaman ko ang galit sa dibdib, pero pinigilan ko. Sinusuportahan ako ng pamilya? Naalala ko noong humingi ako ng 250,000 piso at sinabihan akong maghanap ng asawa. Naalala ko ang instant noodles, naalala ko ang katahimikan. Sinabi niyo pong approve na ang bank, tanong ko. Pinanatili kong neutral ang boses. Tumingin ako sa folder. Siyempre, sabi ni tatay, gusto nila ang project. Kailangan lang nila makita na may skin in the game tayo. Standard yan. Anong bank po? Tanong ko. Napakurap si tatay. First National Bank. Matagal na tayong kliyente nila.
At okay lang po sa kanila ang current occupancy rate? Tanong ko. Nagkibit si Kuya Jason. Seasonal naman kasi ang occupancy. Medyo bumaba, pero kaya natin ipivot. Patay na ang rest house model, di ba? Kaya po kailangan nanyo ng 750,000 piso para gibain ang lumang building at magsimula ulit. Exactly, ngumiti si tatay. Akala niya nasa bulsa na niya ako. Akala niya ako pa rin ang sunod-sunurang anak na gustong pasayahin ng ama. Akala niya bukas na ang checkbook ko. Madali lang yan, Elena. At tingnan mo, pwede naman tayong maghanap ng external investors. Maraming naghahabol na sumali, pero nag-usap kami ni Mama. Sabi namin, hindi, bigyan muna natin si Elena ng first right of refusal. Gusto natin siyang parangalan. Parangalan ako, sabi ko ng diretsyo. Opo, sabi ni nanay. Sobrang proud kami sa'yo. At sa ganitong paraan, magiging true family business tayo. Nakahilig na sila pasulong, parang mga mandaragit na naamoy ang dugo. 750,000, ulit ko. Kailan po kailangan? Sa dulo ng buwan, sabi ni tatay, para ma-meet ang timeline. Medyo malapit na po yon, sabi ko. Mabilis ang galaw ng negosyo, Elena, sabi ni tatay na parang kampante. Alam mo yan, dapat magdesisyon ka na. Desidido na po ako, sabi ko. Isinara ko ang glossy folder. Inilagay ko ang kamay sa ibabaw nito. May ilang tanong lang po ako. Siyempre, sabi ni tatay na may pagkamapagbigay na galaw ng kamay. Tanungin mo lang. Sinabi niyo pong First National Bank, sabi ko. At sinabi niyo pong medyo bumaba lang ang occupancy. At sinabi niyo pong backbone ng pamilya ang negosyo. Tama, tama at tama, sabi ni tatay, nakangiti. Dumukot ako sa bag. Hindi checkbook ang kinuha ko. Thin gray tablet. Binuksan ko. Nag-blue glow ang screen sa dim na kwarto. Nakakatawa po, sabi ko habang nagtatype. Kasi nag-research po ako bago pumunta rito. Public records po, nakakatuwa talaga. Medyo nawala ang ngiti ni tatay. Anong ibig mong sabihin? Eto po, sabi ko, nag-scroll. Ayon sa county clerk, walang naaprobahang construction loan ang First National Bank. Sa katunayan, nag-file na sila ng Notice of Default laban sa Reyes Inn 3 buwan na ang nakalipas. Hindi na paghihintay ang katahimikan pagkatapos noon. Katahimikan iyon ng bomba, nakakalaglag pa lang sa mesa pero hindi pa sumabog. Iyon, mali lang na pagkakaintindi, stammer ni tatay. Namumula na ang mukha niya. Paperwork error, iniaayos na natin. At, tuloy ko, pantay at malamig ang boses, hindi seasonal ang pagbaba ng occupancy. Sa ilalim na ng 40% sa loob ng 2 taon. Hindi kayo nagpa-pivot dahil may vision kayo, tay. Nagpa-pivot kayo dahil dumudugo na ang cash flow. Tumingin ako mula sa tablet, diretso sa mata niya. Hindi niyo kailangan ng 750,000 piso para sa bridge. Kailangan niyo noon para pigilan ang bangko na mag-foreclose sa susunod na buwan. Hindi na kayo makabayad. Napahikbi si nanay. Elena, paano mo nasabi niyan? Katotohanan po yan, ma, sabi ko. Hindi gold mine ang negosyo, lumulubog na barko, at inimbitanan niyo ako rito ngayong gabi dahil gusto niyo ako ang magbayad ng lifeboat. Binagsak ni tatay ang kamay sa mesa. Nagkalampag ang mga kubyertos. Sapat na, sigaw niya. Nawala na ang pekeng init, natanggal na ang maskara. Sino ka ba para mag-imbestiga sa sarili mong pamilya? Binibigyan ka namin ng oportunidad. Binibigyan niyo ako ng kasinungalingan, sabi ko. Pinanganak ka namin, sigaw niya. Pinrotektahan ka namin. Pinakain ka namin. May utang ka sa amin. Wala po akong utang sa inyo, sabi ko. Tumayo ako. Medyo nanginginig ang paa ko, pero matatag ang boses. Pinabayaan niyo ako sa loob ng 8 buwan. Pinabayaan niyo ang anunsyo ng funding round ko. Pinabayaan niyo ang buhay ko. Pero pag nakita niyo ang dollar sign sa tabi ng pangalan ko, naalala niyo na buhay ako. Maliit na walang hiya, simula ni Kuya Jason na tumayo. Umupo ka, Jason, sabi ko ng matigas. Sobrang lakas ng utos sa boses ko na talagang naupo siya, mukhang gulat. Hindi pa tapos ang sasabihin ko, sabi ko. Tiningnan ko silang lahat. Pinalitan na ng takot ang galit sa mata nila. Alam nilang alam ko na. Alam nilang tapos na ang laro. Gusto niyo raw magnegosyo, tanong ko. Sige, magnegosyo tayo. Totoong negosyo,
Hindi yung fantasy resort na yan. Hinawakan ko ang earpiece ko. Alina, sabi ko sa mic, pasok ka na. Bumukas ulit ang mabigat na pinto ng gold room. Pumasok si Alina, ang CFO ko. Naka-sharp gray suit at may daladalang makapal na legal documents. Parang executioner ang dating niya. Lumapit siya sa mesa at tumayo sa tabi ko. Hindi niya tiningnan ang pamilya ko. Inilagay niya ang mga dokumento sa harap ko. Ready na po lahat, Elena, sabi niya. Tiningnan ko si tatay. Namutla siya, pinagpapawisan. Hindi ako pumunta rito para magpautang sa inyo, tay, sabi ko. Hindi ako nagpapautang sa mga negosyong bagsak. Bad investment yan. Kung ganoon, bakit ka pumunta? Umiiyak na tanong ni nanay. Nanginginig ang boses. Bakit ka pa pumunta? Inilagay ko ang kamay sa bagong stack ng papeles. Pumunta ako rito para bumili. Patay na patay ang katahimikan sa kwarto, pero mabigat na katahimikan iyon. Parang lahat pinipigilan ng hininga. Tinitigan ni tatay ang stack ng papeles sa ilalim ng kamay ko. Parang nakakita siya ng multo. Sa paraang iyon, nakita niya nga. Nakikita niya ang multo ng sarili niyang kabiguan, ang mga bagay na sinubukan niyang ilibing ng matagal. Si Alina ay nakatayo sa tabi ko, tahimik at propesyonal. Siya ang witness ko. Siya ang kalasag ko. Binuksan ko ang folder na ibinigay niya. Hindi ito ang makulay na glossy brochure na ipinakita sa akin ni tatay. Walang palm trees o smiling yoga instructors. Itim at puti ito. Mga hanay ng numero, tax lines, court filings. Ito ang autopsy ng family business ng mga Reyes. Sinabi niyo pong backbone ng pamilya ang negosyo, sabi ko. Pantay ang boses. Kinuha ko ang unang papel. Pero ang backbone dapat sumusuporta sa'yo. Ang negosyong ito, hinila kayo pababa. Hindi mo alam ang sinasabi mo, galit na sabi ni Kuya Jason. Sinusubukan niyang magmalakas, pero nanginig ang boses. Alam ko pong hindi na niyo binayaran ang real property tax sa loob ng 14 na buwan, sabi ko. Itinulak ko ang tax document sa mesa. Tumigil ito sa harap ng plato ni Kuya Jason. May lien na ang county sa lupa, kuya. Public record po yan. Walang halaga ang operations kung wala kayong lupa na tinatayuan. Tiningnan ni Kuya Jason ang papel. Hindi niya hinawakan. Parang makakapaso ito sa kanya. Cash flow problems lang, sabi ni tatay na may pagwawaksi. Temporary dip lang. Mahina ang ekonomiya. Kapag nakuha natin ang bridge loan, mababayaran agad ang taxes. Normal lang yan. Normal po bang umutang sa loan shark na 18% interest? Tanong ko. Kinuha ko ang susunod na dokumento. May second mortgage kayo 3 years ago, sabi ko. Hindi sa First National Bank, kundi sa private equity group sa Chicago na kilala sa predatory lending. Ginamit niyo ang equity sa lupa para bayaran. Ano nga ba ulit? Nagkunwaring tumingin sa page kahit kabisado ko na. Oo, executive bonuses at vehicle upgrades. Tiningnan ko ang Porsche keychain ni Kuya Jason sa mesa. Tiningnan ko ang diamond bracelet sa wrist ni nanay. Pinul niyo ang equity sa company para bumili ng kotse at alahas, sabi ko. At ngayon na dumating ang final payment, wala kayong cash. Karapat-dapat ang bonuses na yon, sigaw ni nanay na parang nainsulto. Pinaghirapan ng tatay mo ang lahat. Siya ang nagtayo ng empire na to. Karapat-dapat siyang magkaroon ng magandang kotse. Gusto mo bang maghirap kami? Gusto ko pong magbayad kayo ng utang, sabi ko. Iyon naman po ang itinuro niyo sa akin, di ba? Lagi raw nagbabayad ang isang Reyes. Iyon ang sinabi na yo noong kailangan ko ng braces at sinabihan nan yo akong maghanap ng part-time para bayaran ng kalahati. 12 anyos pa lang ako noon. Napaatras si nanay. Tumabi siya ng tingin. Iyon ay para matuto kang maging matatag. Matigas na, sabi ni tatay. Effective naman po, sabi ko. May character ako at may kakayahang magbayad. Kayo, wala ni isa. Itinuloy ko ang demolition. Parang operasyon, hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Binasa ko lang ang katotohanan. Hindi lang po bumaba ang occupancy tay. 40% pababa kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Nakakadiri ang online reviews. May ipis sa room 204. May amag sa shower ng room 112. Walang mainit na tubig sa buong East Wing. Reklamo na lang ang mga customer ngayon, sigaw ni Tito Jeffrey. Binagsak niya ang baso ng scotch.
May karapatan sila. Hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Kailangan niyo pong 150,000 piso para sa repairs para lang maabot ang minimum standard, sabi ko. May butas ang bubong, 1985 pa ang HVAC system. May bitak ang foundation sa north section. Kung dumating ang city inspector bukas, makondem ang building. Maglalagay sila ng padlock sa pinto. Tiningnan ko si tatay. Lumiliit siya sa upuan. Dati, malaki siya, puno ng kwarto ang boses at balikat. Ngayon, matanda na siya, pagod na siya. Nagsinungaling kayo sa akin, sabi ko. Inimbitan niyo ako rito, pinainom ng champagne, ipinakita ang drawing ng resort na hindi kailanman matatayo. Sinabi niyo pong kailangan niyo ng 750,000 piso para sa opportunity. Pero ang perang yon hindi magbubuo ng resort. Magbabayad lang yon sa mga pating sa Chicago ng 6 na buwan pa. Bibili lang yon ng konting oras para magkunwaring mayaman pa rin kayo. Mayaman kami, sigaw ni Tyler. Tumayo siya, natumba ang upuan. Wala kayong pag-aari, Tyler, sabi ko ng kalmado. Ang bangko ang may-ari ng bahay. Ang mga creditors sa Chicago ang may-ari ng rest house at ang credit card companies ang may-ari ng lahat ng iba pa. Tiningnan ko ang resort folder na ibinigay niya. Imahinasyon lang to, sabi ko. Painted yellow na lumulubog na barko. At gusto niyo akong sumakay at ikulong ang sarili ko sa deck. Hindi iyon lumulubog na barko, galit na sigaw ni tatay. Sobrang sakit na ng katotohanan sa kanya. Face lang na mahirap. Lahat ng negosyo may ganyan. Akala mo sobrang talino mo dahil sa app mo at venture capital mo. Swerte ka lang. Hindi mo alam ang pakiramdam ng pagtatrabaho ng matagal sa loob ng 4 taon. Alam ko po eksakto ang pakiramdam na yon, sabi ko. Alam ko dahil nakita ko kayo. Nakita ko kayong pinabayaan ng negosyo habang naglalaro ng golf. Nakita ko kayong binigyan ng promotion si Kuya Jason kaysa sa mas qualified na managers dahil sa apelyido niya. Nakita ko kayong pinabayaan ng market changes dahil masyado kayong mayabang para matuto ng bago. Sumandal ako pasulong. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, Tay. Wala na kayong kakayahang magbayad. Wala na kayong kakayahang magbayad sa loob ng 18 na buwan. Kinuha niyo sa isa para bayaran ng isa pa. At ngayon, nandito na ang isa pa sa harap ng pinto na may martilyo. Namula ng husto ang mukha ni tatay. Humihinga siya ng malakas. Tapos na, sabi niya. Pumunta ka rito, pinahiya mo kami. Kinaway-kaway mo ang mga papeles mo. Akala mo mas mataas ka sa amin? Hindi ko po iniisip na mas mataas ako, sabi ko. Iniisip ko lang na ako ang tapat at ako lang ang tunay na marunong magpatakbo ng negosyo sa mesa na ito. Kung ganoon, tulungan mo kami, pakiusap ni nanay. Biglang nagbago ang strategy mula galit patungo sa pagmamakaawa. Hinawakan niya ulit ang kamay ko, pero hinila ko. Elena, please. Kung wala ang perang to, mawawala lahat. Ang bahay, ang membership sa club, ang mga kotse, wala na. Wala na kayong magiging kahit ano, ma, sabi ko. Magiging normal lang kayo katulad ng iba. Hindi ako pwedeng maging normal, umiiyak siya. Hindi ko kaya. Ano ang sasabihin ng mga tao? Sabihin niyo pong nagtitipid kayo, suhestyon ko. O sabihin niyo ang totoo, na maraming dekada kayong nagkunwaring mayaman habang pinabayaan ang totoong negosyo. Biglang tumayo si Tito Jeffrey, medyo natumba-tumba. Halimaw ka, sabi niya sa akin. Walang pusong halimaw. Dapat magkaisa ang pamilya. Saan napunta ang katapatan? 200 ang katapatan, Tito Jeffrey, sabi ko. Katapatan kayo sa pera, hindi sa akin. Tiningnan ko silang lahat sa huling pagkakataon. Si tatay, talunan at nasira. Si nanay, takot na matanggal ang sosyal na status. Si Kuya Jason at Tyler, napagtanto na kailangan na talagang magtrabaho para mabuhay. Si Tito Jeffrey, matandang lasing na wala nang mapagkukunan. Naghintay ako ng lungkot. Naghintay ako ng awa para sa kanila, pero hindi dumating ang lungkot. Sa halip, naramdaman ko ang malaking pabigat na natanggal sa dibdib ko. Physical na pakiramdam iyon. Nakakawala ng tensyon ang balikat ko. Lumuwag ang baga ko. Napagtanto ko na sa buong buhay ko, dala-dala ko ang expectations nila. Dala-dala ko ang judgments nila.
Sinusubukan kong punuin ang balde na may butas sa ilalim. Ngayon, inilagay ko na ang balde. Alina, sabi ko, kunin mo ang susi. Po, sagot ni Alina. Nag-abot siya ng kamay kay Kuya Jason. Tiningnan ako ni Kuya Jason, saka si Alina. Nagmura siya sa ilalim ng hininga. Kinuha niya ang susi ng Porsche at ibinato sa kamay ni Alina. Umaasa akong masasagasaan ka niyan, sabi niya sa akin. Hindi po, sabi ko. Malakas ang tiyan ko. Tumalikod ako sa kanila. Naglakad ako patungo sa mabigat na kahoy na pinto. Elena, tawag ni tatay. Mahina at basag ang boses. Elena, hintayin mo. Tumigil ako. Hawak ko ang brass doorknob. Ano po? Tanong ko nang hindi tumalikod. Kami, mahal ka namin, sabi niya, sa paraan namin. Tumigil ako sandali. Naalala ko ang mga bakanting upuan sa celebration dinner ko. Naalala ko ang mensahe ng paghingi ng pera. Naalala ko ang katahimikan. Hindi po tay, sabi ko nang mahina sa pinto. Gusto na yulang ng anak na pwede na kunyong baliwalain hanggat hindi pa siya useful. Hindi yun pagmamahal. Yon ay pag-aari. Itinulak ko ang pinto. At hindi na ako tumingin pabalik. Lumabas ako sa gold room. Sinara ang pinto sa likod ko ng malakas at final. Parang pinto ng libingan ang tunog. Naglakad ako sa lobby ng country club. Tahimik na. Tapos na ang dinner service. May iilan pang nakaupo sa lounge na umiinom ng brandy at nag-uusap tungkol sa golf scores. Tumingin sila nang dumaan ako. Hindi nila ako kilala. Hindi nila alam na ang babaeng naka-gray sweater at lumang sapatos ang bagong may-ari ng pinakamalaking utang ng club nila. Nakita nila ang isang stranger. Ngumiti ako. Gusto ko na stranger ako sa kanila. Ibig sabihin, malaya na ako. Lumabas ako sa front door, patungo sa night air. Malamig at sariwa, malinaw ang langit. Kita ang mga bituin. Sa loob ng kwarto na yon, mainit at mabaho sa kasinungalingan at pabango. Dito, malinis ang hangin. Huminga ako ng malalim. May lasa itong kalayaan. Bumaba ako sa stone steps patungo sa parking. Nakita ako ng valet. Tiningnan ang ticket ko. Kumunot ang noo. Naalala niya ang kotse ko. Ang sedan po? Tanong niya. Nakasimangot. Opo, sagot ko. Ang sedan? Tumakbo siya para kunin ito. Habang naghihintay ako, kinuha ko ang cellphone sa bag. May mensahe. 2 minuto na ang nakalipas. Galing kay nanay. Elena, please, pag-usapan natin to. Huwag mong gawin to sa amin. Kaya ko pang ayusin. Mapapapatawad pa natin si tatay. Bumalik ka na lang. Kaya nating ayusin lahat. Ikaw pa rin ang baby girl ni mommy. Tinitigan ko ang mga salitang baby girl. Ginagamit niya lang yon kapag gusto niya akong manipulahin. Sinusubukan pa rin niya. Kahit ngayon, pagkatapos ng lahat, akala niya kaya pa niyang hilahin ng string at sasayaw ako. Akala niya si baby girl pa rin akong desperate na naghihintay ng approval. Wala akong naramdamang galit. Natapos na lang. Tinapik ko ang 3 dots sa sulok ng screen. Pinili ko ang block caller. Pagkatapos, pumunta ako sa contacts ni tatay. Block. Si Kuya Jason. Block. Si Tyler. Block. Si Tito Jeffrey. Block. Pinanood ko ang mga pangalan na nawawala sa active list ko. Digital surgery. Tinanggal ko ang impeksyon. Dumating ang valet sakay ng 2016 sedan ko. Ubo-ubo ang makina. Sumigaw ang preno ng huminto. Mukhang katawa-tawa ito sa tabi ng mga Mercedes at BMW. Bumaba ang valet at binuksan ang pinto. Mukhang umaasa siya ng tip, pero mukhang hinuhusgahan din niya ako dahil sa junker na sinakyan ko. Dumukot ako sa bulsa. Kinuha ko ang 5,000 piso bill. Ibinigay ko sa kanya. Oo naman, pahabain pa natin. Narito ang mas pinalawig na bersyon. Pinanatili ang emosyonal na lalim at flow. Pero may dagdag na detalye, alaala at sandali para mas maramdaman ang pagbabago ni Elena. Sana mas tumama sa'yo to. Itago mo na ang sukli, sabi ko sa parking attendant habang iniaabot ko ang 50 pesos na tip. Nanlaki ang mata niya, parang hindi makapaniwala. Salamat po ma'am, ingat po kayo. Naalala ko ang mga iniwan ko. Una, si Papa, ang lalaking lagi kong iniisip na haligi. Pero sa totoo lang ay poste lang na nakadikit sa lupa ng pera at kapangyarihan. Naalala ko ang gabing sinabi niya sa akin, 10 taon na siguro yon.
Habang nakaupo kami sa opisina niya na puno ng mahogani at amoy, mamahaling pabango. Elena, kung hindi ka magiging katulad namin, wala kang mapupuntahan. Walang magmamahal sa'yo kung walang silbi ka. Hindi ko sinagot noon. Tahimik lang akong tumango, pero sa loob ko, may sumabog na maliit na butil ng galit na hindi ko pa alam kung paano pangalanan. Naalala ko si Tita Carmen, ang ate ni Mama, na laging nagpapanggap na concerned pero talagang gustong-gusto ang chismis. Sa mga family gatherings, siya ang unang magsasabi ng, "Ay, si Elena, mukhang hindi na talaga magiging successful. Sayang naman ang genes." Tawa sila ng tawa habang ako nakaupo sa dulo ng mesa, hawak ang baso ng tubig na parang life support. Hindi ko sinabi noon na nagsisimula na akong mag-build ng sarili kong negosyo. Hindi ko sinabi na bawat rejection nila ay naging gasolina ko. Naalala ko rin ang mga kaibigan o kung ano man ang tawag doon, na bigla na lang nawala nang malaman nilang wala na akong access sa family funds. Yung mga text na, "Uy, libre tayo mamaya," na biglang tumigil nang hindi na ako makapag-treat. Yung mga yakap na biglang naging awkward. Yung mga "ingat ka ha" na parang code para sa good luck na lang. Wala ka ng silbi sa amin. Pero higit sa lahat, naalala ko ang sarili ko noon. Yung Elena na laging humihingi ng paumanhin kahit wala namang kasalanan. Yung Elena na naniniwala na pagod lang ang pag-ibig kung hindi nito sinasabi ng malakas na mahal ka. Yung Elena na iniisip na normal lang ang masaktan basta't pamilya. Yung Elena na natutulog ng may luha sa unan dahil iniisip niyang mali siya sa pagiging totoo. Habang nagmamaneho ako, unti-unti lumiliit ang mga alaala na yon. Parang lumang litrato na unti-unting nagfa-fade sa sikat ng araw. Hindi ko na sila hinahabol. Hindi ko na sila sinusubukang ipaliwanag. Hindi ko na kailangang patunayan kahit kanino na karapat-dapat ako ng respeto. Dumaan ako sa isang flyover at sa ilalim, nakita ko ang ilog na dumadaloy ng tahimik. Parang ako noon, dumadaloy, sumusunod sa agos na itinakda ng iba. Ngayon, hindi na. Ngayon, ako ang agos. Bigla akong napangiti. Hindi tipid ng ngiti kundi yung tunay, yung nagmumula sa dibdib. Dahil napagtanto ko, ang pinakamalaking desisyon na ginawa ko ay hindi yung pag-alis sa kanila, kundi yung pagpili sa sarili ko araw-araw mula noon hanggang ngayon. Binilisan ko ng kaunti ang takbo. Ang highway ay malawak na, walang traffic pa. Sa radyo, nagpalit ng kanta, mas upbeat, mas malakas. Sumabay ako sa pagkanta, medyo paus pa rin, pero walang pakialam. Sa likod, sa rearview mirror, wala na halos makita ang village. Parang panaginip na lang na natapos na. Sa unahan, may liwanag pa rin mula sa headlight. May mga curve pa ring darating, may ulan pa ring posibleng dumating, may burol pa ring aakyatin. Pero ngayon, handa na ako. Dahil hindi na ako naghihintay ng permiso. Hindi na ako naghihintay ng pag-apruba. Hindi na ako naghihintay ng sorry. Ako na ang driver, ang pasahero, ang destino. At kung may magtanong ulit sa akin balang araw, nagawa mo na bang talikuran ng isang tao para mailigtas mo ang sarili mo? Titingnan ko sila sa mata, ngingiti ng buong buo at sasabihin, hindi lang isang tao, buong mundo na itinanim sa akin na mali ako. At oo, ginawa ko yon, paulit-ulit, araw-araw. At ngayon, buhay na buhay ako. Patuloy akong nagmamaneho. Patuloy akong humihinga ng malalim. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, sapat na ako. Sapat na talaga. Naalala ko si Mama na lagi kong naririnig na nagsasabi sa telepono, si Elena kasi hindi marunong magpasalamat. Lahat binigay sa kanya, pero black sheep pa rin. Naalala ko si Kuya na tumatawa tuwing sinasabi ng mga pinsan na, sayang naman, maganda pa naman sana kung hindi ganyan ugali. Naalala ko ang mga hapunan kung saan ako ang laging topic. Hindi dahil sa tagumpay ko, kundi dahil sa kakulangan ko. Naalala ko ang pagiging invisible sa sarili kong bahay, ang pakiramdam na parang bangko lang ako. Pinagkakakitaan, pinag-uutangan, pero hindi minamahal. Iniwan ko ang family legacy na itinayo sa kasinungalingan. Mga negosyong may ghost employees, mga donasyon na may kapalit na boto, mga ngiti sa publiko pero pagsasalitaan sa likod. Iniwan ko ang pangangailangang maging mabuti sa mga taong hindi kailanman naging mabuti sa akin.
Iniwan ko ang kahihiyan ng pagiging black sheep dahil sa totoo lang, hindi ako black sheep. Ako lang ang hindi sumunod sa script na isinulat nila para sa akin. Naalala ko rin ang nasa unahan. Ang maliit na company ko na nagsimula sa isang laptop at isang ideya sa kwarto ko. Ang mga empleyado ko na tinawag akong ma'am nang may respeto, hindi dahil obligado, kundi dahil pinili nila. Ang bahay ko, hindi mansion, pero akin, walang utang, walang multo ng pamilya. Ang future ko na hindi na nakadepende sa approval nila. Napagtanto ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsaktan sa mga nanakit sa'yo. Hindi ito sigawan, suntukan o pagpapahirap sa kanila hanggang umiyak. Ang tunay na paghihiganti ay ang maging masaya nang wala sila. Ang tunay na paghihiganti ay ang mapagtanto na hindi mo na sila kailangan para maging buo. Ang tunay na paghihiganti ay ang maging perpekto sa sarili mong panukat, hindi sa kanila. Hanggang sa punto na hindi na sila mahalaga. Mga footnote na lang sila ngayon. Malungkot na mga doodle sa dulo ng pahina ng buhay ko. Mga lumang sketch na hindi na binabalikan, pero naroon pa rin bilang paalala kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa kanila. Binuksan ko ang radyo. May paborito kong kanta na tumutugtog, yung klaseng malungkot, pero malaya ang dating. Nagsimulang umawit ako kasabay nito. Hindi maganda ang boses ko, pero malakas. Walang pakialam kung may makarinig. Tumingin ako sa rearview mirror sa huling pagkakataon. Humihina na ang ilaw ng country club sa malayo. Mga maliliit na tuldok na lang sa dilim, parang bituin na namamatay. Pagkatapos, itinutok ko ang tingin sa kalsada sa unahan. Ang ilaw ng headlight ay tumatagos sa gabi, nagbibigay liwanag sa daan na hindi ko pa nakikita noon. Hindi na ako biktima. Hindi na ako invisible na anak, hindi na ako bangko. Ako si Elena. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagmamaneho ako ng sarili kong kotse sa sarili kong daan, patungo mismo sa gusto kong puntahan. Walang takip, walang kondisyon, walang utang na loob. Ako na ang may hawak ng manibela. Ako na ang magpapasya kung saan patungo. At kung tatanungin mo ako ngayon, nagawa mo na bang talikuran ng isang tao para mailigtas mo ang sarili mo? Sumagot ako sa sarili ko habang tumatawid sa madilim na highway. Oo, at sulit na sulit. Kahit paulit-ulit kong gagawin, kahit masakit pa rin minsan kapag naaalala, sulit pa rin. Dahil sa dulo, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang mabuhay ng buhay na hindi na nila maikakaila. Buhay na puno ng liwanag kahit gabi pa. At ngayon, patuloy akong nagmamaneho. Patuloy akong umaawit. Patuloy akong nagiging ako.